Papa Van. Ako po si Janine, 23 years old. Maliit po akong babae at parating napagkakamalan na bata. Kaya kailangan ko talagang mag-ayos para naman hindi na ako sabihing bata. At may magkagusto na sana sa akin na binata kasi dalaga na po ako. Matagal na po akong dalaga. Hindi lang halata sa height. After high school, Papa Van, ay nagtrabaho na ako para kumita ng pera para sa pamilya ko. Ako po ang panganay. Sabi ko nga sa mga kapatid ko'y mas lalong wala akong chance tumangkad dahil sa kakapuyat ko sa trabaho. Naging sales lady na ako sa isang mall, promodizer, service crew sa isang fast food chain, hanggang sa makapasok ako sa isang factory ng spare parts. Dahil sa Batangas ang probinsya ko, Papa Van, at lumipat ako sa Quezon City para malapit lang sa pabrika na pinagtatrabahuan ko. Ganito talaga kapag mahirap. Kailangan kumita ng pera kahit na ano pa mang trabaho basta't marangal ito. At okay naman ang mga napapasukan ko dahil walang height discrimination. Sana lang makahanap ako ng forever ko sa loob ng pabrika. Pero syempre bawal maglandi at makipagrelasyon dahil nasa code of ethics na hindi pwedeng makipagrelasyon ang empleyado sa loob. Pero pwede namang itago. Wala namang makakaalam kung walang tsismosa sa tabi-tabi na ibulgar ang isang relasyon. Anong pangalan mo, miss? Janine po. Alex, kalahating taon pa lang ako rito. Okay naman dito. Sanayan lang. Oo nga, sanayan lang. Saan ang probinsya nyo? Batangas. Wala ka bang dalang kapeng barako dyan? Wala, mag-instant coffee ka na lang. Naku, mas maganda sana kung kapeng barako eh. Mahilig ka pala sa matapang, kuya. Grabe ka kumakakuya ha. Alex na lang ate. Ate talaga. Kaibigan ko lahat ng mga tao dito sa pabrika. Dapat masaya ka lang para laging happy. Baliw ka talaga. Masaya para happy. Pwede na ako sa 3-in-1. Oh, akala ko ba gusto mo yung matapang? Okay na sa akin yun kung sasabayan mo ako. Ikaw talaga. Fishball po. Ilan, ma'am? 2 order. Ako na magbabayad na sa'yo, Ate Janine. Kumakaate? O akala ko umuwi ka na. Malamang hindi pa kasi nandito pa ako. Nasa tapat lang tayo ng pinagtatrabahuan natin. 250 yan. Pilosopo ka rin no? Chicken balls. Di naman, nagpapaliwanag lang. 30 isa. Saan ba ang uwi mo? Diyan lang ako nangungupahan sa malapit. Bed spacer lang. Mabuti na rin at malapit lang sa pinagtatrabahuan natin ang inuwian mo. Ako medyo malayo-layo pa eh. Commute pa mo ako araw-araw. Sausage. Bakit hindi ka na lang mangupahan dito sa malapit? Gustuin ko man pero hindi pwede. Kasi may pamilya na ako. Nasa Marikina sila. Gusto kasi ng asawa ko na malapit lang siya sa mga magulang niya. Minsan nga parang extension ng parents at kapatid niya ang bahay namin eh. Wala na kaming... Alam mo na. Sira. Ito na po, fishball nyo. Eto naman po bayad namin, Manong. Salamat sa libre ha. Walang anuman ate. Ikaw kuya ha. Oo pero salamat sa pagtawag ng ate. Feeling ko, tangkad ko sa'yo. Grabe naman. Okay lang naman ang height mo. Mga ano ba height mo? 4'8" lang ako. Okay naman ang height mo para sa isang babae. Kapag lalaki ka, ay naku, alam na agad. Oy, baka sa ibang usapan tayo mapunta niyan ha. Biro lang. Hatid na kita sa inyo, baka kidnapin ka. Oh, kid talaga ha.
Kanina ate, ngayon kid. Eh di, ate na pin pala. O tara, lakad na tayo. Doon na lang ako sasakay malapit sa boarding house mo. Wala naman siguro magsiselos, no? Wala akong boyfriend. Eh, hanap ka rin kasi kapag may time. Sana mahanap na ako. Wow ah! Wow talaga. Libre mo rin ako bukas ha. Wala pa akong sweldo eh. Ilibre mo rin ako kapag may sweldo ka na. Oo naman. Naging malapit kami sa isa't isa ni Alex Papavan. Sabay kaming kumakain during lunch at yun na nga, nililibre ko siya kapag may sahod na. Hindi na ako nagpapalibre sa kanya dahil sa may pamilya na siya at mas kailangan ng mga anak niya yung mga pinanglilibre niya sa akin. Mabait naman si Alex. Siya ang naging best friend ko sa loob ng pabrika. Alam ko ang mga sikreto niya sa buhay at alam din niya ang mga sikreto ko. Ganoon kami ka-close at pinapahalagahan ko ang aming pagiging magkaibigan. Isa sa mga problema ni Alex ay ang hindi nila pagsisiping ng asawa niya. At hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil part naman talaga sa isang mag-asawa ang magsiping. Isang araw ay may pumasok na bagong babaeng empleyado sa pabrika at napunta sa department namin. Si Karen, 20 years old. Matangkad siya at may tsura, Papa Van. Tulad ng first day ko noon sa pabrika, ganoon din kung paano ipinakilala ni Alex ang sarili niya kay Karen at naging close din silang dalawa. Ang sarap kapag libre talaga. Kapag ikaw na may sahod ka rin, libre mo kami ha. Oo naman. Ate Janine, meron bakante sa boarding house nyo? Ayoko kasi sa tinitirhan ko ngayon, masyadong maraming bawal. Bawal umuwi ng hating gabi, bawal ang bisita. Basta, okay sana kung maganda yung lugar nila. Eh hindi naman ang mahal pa ng renta. Nako, walang bakante. Hindi ba sabi mo umalis yung isang border sa inyo? Wala na. May nakalipat ng bagong border. Ay, sayang naman. Pero kaya ko pa naman mag-commute. Mas maganda sana kung malapit lang dito para makatipid ako sa pamasahe at oras na rin. Kasi parating traffic. National Traffic Region na nga ang Metro Manila, di ba? So hindi na NCR, NTR na. Yes, NTR, National Traffic Region. Puro kayo tawa dyan ha. Ubusin na natin itong mga fishballs natin at nang makauwi na tayo. Sarap nang matulog eh. Ang KJ mo ngayon, Janina. May dalaw ba? Hoy, huwag mo siyang inisin, Kuya Alex. Bahala nga kayo dyan. Muna na ako sa inyo ha. Uy, teka lang. Huwag mo na muna siyang sundan. Baka nga mainit lang ang ulo nun. Dami kasi nating ginawa kaninang trabaho. Kita-kits bukas, Janina. Magdala ka ng 3-in-1 na kape. Dala mo ba yung 3-in-1 coffee ko? 3-in-1 mo yung mukha mong kulay kaping barako. Ay, may dalaw pa rin? Kuya, wag mo na muna siyang inisin. Trabaho na muna tayo. Eh sabi ko lang naman, nasa na yung kape ko eh. Hindi ako tindahan ng kape. Kung gusto mo talagang lumaklak ng kaping barako, pumunta ka sa Batangas. Teka nga muna, may problema ka ba? Wala akong problema. Ikaw, may problema ka sa asawa mo. Uy, huwag naman ganyan, Janine. Huwag mo nga muna akong buwisitin. Sinisira mo yung araw ko eh. Sorry po, ate. Ito kasi, trabaho na tayo. Huwag mo nga akong kinikilit eh, kuya. Kapag trabaho, Alex, trabaho, huwag maglampungan. Manyak mo. Oo, alam ko na alam mo ang problema namin ng asawa ko. Pero hindi ako manyak ha. Whatever. Kaibigan ko kayong dalawa.
Alam nyo naman na maraming mata dito. Masyado kayong close na dalawa. Hindi ko namalayan, Papa Van, ay may nararamdaman na pala ako para kay Alex. Alam kong may asawa siya at alam kong kaibigan lang talaga ang turing niya sa akin at kay Karen at sa iba pa naming kasamahan. Pero para sa akin, isang kaligayahan na kami lang dapat na dalawa ang close sa isa't isa maliban na lang sa asawa niya at mga anak. Naiinis ako kay Karen. Wala akong panama sa tangkad niya at sa kagandahan niya. Nagseselos ako. Paano kung ang pagiging close ni Alex sa kanya ay mauwi sa ibang closeness na gusto kong ako sana yon? Ano ang gagawin ko para kaming dalawa lang ni Alex ang close at mabubuwag ang pagiging close ni Alex kay Karen? May nagbago talaga sa aming pagkakaibigan ni Alex simula nang dumating si Karen. Iba na ang kanyang close ngayon. Habang tumatagal ay mas napapalayo ako kay Alex dahil sa masyadong close na talaga silang dalawa ni Karen. Gusto kong sabihin kay Alex na nagsiselos ako sa kanilang dalawa, pero hindi ko magawa. Nawala na ang dating siya tuwing pumupunta ako sa trabaho. Hindi na rin ako nasasarapan sa fishballs na parati naming kinakain pagkatapos ng trabaho. Ngunit isang araw ay niyaya ako ni Alex na kumain ng fishballs na kami lang dalawa. May inaasikaso kasi si Karen noong araw na yon kaya wala siya. Ako na magbabayad ng fishbowl natin ngayon, ha? Salamat ah. Na-miss ko to. Ang ano? Ito, tayong dalawa kumakain ng fishbowl pagkatapos ng trabaho. Ah, Janine, O bakit, Alex? si Karen. Anong si Karen? Gusto ko na siya. Ano? Sira ka ba? May asawa ka na. May asawa nga ako pero walang apoy. Alam, ikaw puro kamanyakan lang yung nasa isip mo. Seryoso. Anong gagawin ko? Sasabihin ko na ba kay Karen tong nararamdaman ko sa kanya? Alex, huwag mong sabihin sa kanya. Pigilan mo yung sarili mo. Lumayo ka. Gusto mo bang masira ang pamilya mo? Gusto ko na ngang iwan yung asawa ko kasi wala na naman eh. Hindi na kami nagsisiping. Ayaw niya. Kapag pumapayag naman parang walang pakiramdam. Parang kahoy yung sinisipingan ko eh. O bakit si Karen pa? Iba eh. Kapag si Karen ang kasama ko, nakakaramdam ako ng init. Siguro naramdaman na rin ni Karen na may pagtingin ako sa kanya. Kaya nga gusto ko na sabihin sa kanya eh. Hoy, masama yung gagawin mo, Alex, ha? Ewan ko ba? Sabihin mo nga sa akin, Janine, magugustuhan ba ako ni Karen? Puro ka, Karen. Ewan ko sa'yo. Uwi na ako. Manong ito yung bayad namin sa fishbowl, oh. Teka, Janine! Alex, umuwi ka na sa inyo. May naghihintay na asawa at mga anak sa'yo doon. Kita-kits bukas ha! Yung 3-in-1 coffee ko ha! O na, dadalang kita basta huwag kang mag-isip ng Karen-Karen na yan, ha? Asa na ang 3-in-1 coffee ko? Bigay ko sa'yo mamaya. Sabihin ko na ba kay Karen? Kapag sasabihin mo, hindi ko ibibigay itong 3-in-1 mo. Janine, nahihirapan na ako eh. Gusto ko na talaga sabihin sa kanya. Gusto mo lang makascore sa kanya. O di ba? Tama ako? Libido lang yan, no? Kuha ka na lang ng babae dyan sa may ano. Gumamit ka lang ng... Di ka na talaga matinong kausap. Nako ha, ako pa ngayon ang hindi matino. Alam mo mabuti wala na tayong mga kasama ngayon. Kung hindi kita pagtsatsaga ang kausapin.
Parang gusto kong sabihin kay Alex na sana ako na lang ang gustuhin niya. Gusto kong sabihin sa kanya na may nararamdaman ako sa kanya at kaya kong ibigay ang pangangailangan niya na hindi maibigay ng asawa niya. Gusto kong sabihin sa kanya na huwag na si Karen. Gusto kong sabihin sa kanya na ako na lang. Nag-isip ako ng buong gabi kung ano ang gagawin ko upang mapaglayo ko si Karen at Alex buong magdamag. Kailangan talagang gumawa ako ng paraan upang mawala si Karen sa buhay niya at muling babalik ang mga araw na kaming dalawa lang ang close sa isa't isa kaya pinuntahan ko ang asawa ni Alex Papavan. Alam ko naman ang address niya dahil minsan na niya akong sinama sa bahay nila dahil invited kami sa handaan sa kaarawan ng anak niya. Pagpunta ko sa kanila, Papa Van, ay nakita ko agad ang asawa niyang si Ana na nagbabantay sa maliit nilang sari-sari store at doon nakipag-usap ako sa kanya. Anong sa inyo? Ana, ako yung kasamahan sa trabaho ng asawa mo, si Janine. O bakit? May nangyari ba sa asawa ko? Sandali, gusto mo na makakain? May inom? Hindi na, wag na. Ano ba ang sadya mo? Ano nga ulit ang pangalan mo? Janine, kaibigan ko si Alex. Nagpunta na kami dati dito nung may handaan dito sa inyo. Concern lang kasi ako sa'yo eh. Bakit, Janine? May ginawa bang kasalanan ng asawa ko? Para kasing malapit na siya makagawa ng kasalanan. Ma, alika muna sandali. Ano yan? Ikaw muna dito sa tindahan. Sige, ako na muna dito. Pumasok na kayo sa loob ng bisita mo. Alika, Janine. Dito tayo sa loob. Tatanggalin ko pa ba yung sapatos ko? Naku, wag na. Upo ka. Ano ba yung sinasabi mo? Huwag mo na lang sigurong ipaalam sa kahit na kanino na ako yung nagsabi sa'yo nito ha. Concern lang talaga ako. Makakaasa ka. Ano pa yun? Naikwento kasi sa akin ni Alex yung tungkol sa pagsasama ninyo. Lalo na dun sa problema niya tuwing gusto niyang sumiping sa'yo. Ang lalaking yun. Pati yan na ikwento niya. Nakakahiya. Alam mo, Janine, hindi ko kasi matiis na gawin namin yun eh. Dahil siguro ang dami kong ginagawa maghapon. Pagkain at baon ng mga anak ko, itong tindahan. Kaya wala na akong panahon para dyan at ayoko na rin masundan pang anak namin. Tama na ang dalawa. Ang hirap magbuntis. Ano may papakain namin kapag marami kaming anak? Hindi naman sapat ang kinikita niya kaya nga ako nagsari-sari store eh. Pasensya ka na ha. Naiintindihan kita. Pero ano yung malapit ng magkasala ang asawa ko? Meron kasi kaming kasamahan na masyadong close sa kanya. Babae. Baka magkaroon na sila ng relasyon kung hindi mo pahaharangan. At knowing na meron kayong problema pagdating sa gawaing pang mag-asawa, baka sa babaeng yun niya gawin yung hindi nyo na ginagawang dalawa. Ay naku, ibang klase. Sabihin mo, anong dapat kong gawin? Puntahan mong pinagtatrabahuhan namin. Sabihin mo sa management na nabalitaan mo may malapit na babae sa asawa mo. Karen ang pangalan niya. Kasi alam mo Ana, ramdam ko talagang may relasyon na sila eh. Parang doon na sila papunta, yung sa sobrang close nila. Alam mo, concern lang talaga ako. Maraming salamat sa concern ha. Tama ka. Dapat pigilan ko to. Ayoko ring masira ang pamilya ko. Hindi pwede ang ganito. Dahil ba tumatanggi ako sa pakikipagsiping sa kanya, maghahanap na siya ng iba? Oo, tama ka. Kaya nga habang maaga,
putulin mo na ang ugnayan ni na Alex at Karen. Pinuntahan nga ni Ana ang management ng pabrika at sinabi ang tungkol sa nalalaman niyang namamagitan sa asawa niya at kay Karen. Nakonsensya man ako, Papa Van, ay hindi ko na inisip pa basta't alam ko mawawala na ang pagiging close nilang dalawa. Pinatawag si Karen at Alex ng management at pinagpaliwanag sila tungkol sa balita na may relasyon silang dalawa. Ipinalipat sa ibang department si Karen. At matapos ang isang linggo ay kinausap rin pala ni Ana si Karen na layuan ang asawa niya. Kaya nag-resign si Karen dahil laman ng chismis na nakikipagrelasyon siya kay Alex. Doon nakonsensya ako sa ginawa ko kay Karen, pero tama rin naman ako na gusto ni Alex na magkaroon sila ng relasyon. Kapag hindi ko ginawa, baka nga maging sila pa, Papa Van. Habang wala na si Karen sa pabrika, ay masaya ako dahil ako na ulit ang close ni Alex for sure. Alam ko pong mabigat ang ginawa kong kasalanan kay Karen, pero kung hindi ako nagkagusto kay Alex, hindi po ba tama lang din ang ginawa ko? Gusto ko lang na maging close ulit kami ni Alex. Na ako lang ang nililibre niya at siya lang ang nililibre ko ng fishball. Pero may hinala si Alex na ako ang nagsumbong sa asawa niya. Patay mali siya naman ako tulad ng dati. Galit-galitan ako sa kanya para hindi talaga magmukhang ako ang nagsumbong. Ikaw nagsabi sa asawa ko, no? Bakit ko naman sasabihin sa kanya? Sa'yo kasi ako nagsabi na gusto kong ligawan si Karen. Ikaw lang may alam. Ay, bakit ang pagiging close nyo ni Karen walang nakakakita? Alam mo naman na maraming chismosa sa paligid natin. Close rin naman tayo at sa ibang mga kasama natin. Pero ngayon lang talaga umabot sa ganito na may nagsumbong sa asawa ko. Basta, wala akong alam. Siya nga pala, may pinadala sa akin kaping barako yung nanay ko. Dinala ko, sa'yo na. Bigayan ng nanay mo sa'yo. Bibili na lang ako ng 3-in-1. Ikaw na nga itong binibigyan. Alam mo, Janine, may nararamdaman akong kakaiba sa'yo. Ano? Ibang nararamdaman? Gusto mo ako? Sabi na nga ba eh. Sa'yo na nanggaling ha. Gusto mo ako, no? Ano? Ang sabi ko, may gusto ka sa akin. Tama ba? Ha? Alex? Gusto rin naman kita eh. Kaso lang kaibigan lang ang turing mo sa akin. Kaya hindi ko na sinabi sa'yo. Nung dumating si Karen dito, sa kanya ko ibinaling ang nararamdaman ko sa'yo. Totoo ba yan? Sus, kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Alex? O ano? Alex, oo. Gusto rin kita. Hindi naman pala eh. Gusto kitang halikan. Ano? Ngayon na? Oo naman. Ang daming tao. Oh. Halika dito. Matatakpan tayo kapag dito tayo. Sige. Oh, bakit ka tumatawa dyan? Nauto kita. Hindi kita gusto, alam mo ba yon? Gusto mo sigurong ikaw maging karelasyon ko at hindi si Karen. Iba ka rin. Walang hiya ka, Alex. Ano? Walang hiya? Ikaw itong walang hiya. Nakipaghalikan ka sa isang lalaki may asawa. Gusto mo pala maging kabit. Ayop ka, Alex. Hindi pa yan sapat sa ginawa mo sa amin ni Karen. Walang hiya ka. Pakailamera ka. Paiyak-iyak ka pa. Halika. Halikan mo ulit ako. Sama mo. Sama mo, Alex. Iyak ako ng iyak, Papa Van. Ang sama-sama ni Alex, pero may karapatan din siya sa ginawa niya sa akin dahil ako naman talaga ang dahilan kung bakit
Nabuwag silang dalawa ni Karen at ako ang dahilan kung bakit nag-resign si Karen sa pinagtatrabahuhan namin. Minsan talaga napakasungit ng kapalaran at nararanasan ko ang kasungitan na yon dahil sa pag-ibig ko kay Alex. Wala na. Wala na talaga si Alex sa akin. Sira lahat ang mga iniisip ko na kung wala na si Karen ako na ulit ang pagtutuunan ng pansin ni Alex. Maling-mali talaga ako. Ibang triangulo itong pinasukan ko. Tinry ko pero gumulo, Papa Van. Isang order nga po ng fishball, Manong. Umiiyak ka ba? Ay, hindi po. Napuwing lang po. Asa na yung kasama mong lalaki parate? Nauna na pong umuwi. Hindi ko na rin nakita yung isa nyo pang kasama na babae Nag-resign na po siya, Manong. At ikaw ang dahilan ng lahat. Karen, Alam mo, Janine, ang sama-sama mo. tama lang naman ang ginawa ko Pakialamera ka. Gusto mo makipagrelasyon sa may asawa. Wow! Kinakausap mo ba yung sarili mo? Inaakit mo si Alex. Tama lang naman na sinabi ko sa asawa niya na may relasyon kayo. Alam mo, Janine, malaki ang respeto ko sa'yo dahil mas matanda ka sa akin. Pero parang yung height mo, parang height ng pangunawa mo. Wala akong balak makipagrelasyon kay Alex. Hindi ko kailangan magkaroon ng lalaki na may asawa na. Hindi ako desperadang babae. Nasasabi mo lang yan dahil nahuli na kayo. Kulang pa yung sampal sa ginawa mong pagsira sa pagkatao ko. Sayong-sayo na yung Alex mo. Kawawa ka naman. Hoy, ano ba kayo? Huwag kayo mag-away. Kain na lang kayo ng fishball. Bagay sa'yo. Sige, magsabot na kayo dyan. Ay, nako. Alis na nga dito. Gusto ko si Alex. Di lumabas din ang totoo. Bakit mo sinira yung pagkatao ko? Gusto ko lang naman na maibalik yung dating pagsasamahan namin ni Alex Inagaw mo siya sa akin. Wala akong inagaw sa'yo. Alam mo ba? Ilang beses nang sinabi sa akin ni Kuya Alex na may gusto siya sa akin. Pero hindi ako pumatol dahil hindi ko siya gusto at may asawa na siya. Sana sinabihan mo ko na gusto mo siya. Na gusto mong layuan ko siya. Sana hindi humantong sa ganito. Wala akong mukhang may harap sa mga katrabaho natin. Kailangan ko mag-deactivate ng social media ko dahil alam kong maraming tumitingin sa account ko. Dahil sa usap-usapan sa loob ng pabrika ang tungkol sa amin ni Alex na hindi naman totoo. Takot na takot ako noon na humarap sa asawa ni Kuya Alex. Hindi ko alam na gano'n na lang ang galit niya sa akin na hindi naman dapat. Pinuntahan niya ako sa boarding house ko. Nagwala siya doon. Napahiya ako. Pinahiya mo ako, Janine. Karen! Karen! Sana maging masaya ka na sa ginawa mo! Karen! Sa mga oras na yon, Papa Van, ay parang ang liit-liit ko. Nang liit ako sa sarili ko. Ang sama-sama kong tao. Nagawa ko ang bagay na hindi tama at wala akong rason para sirain ang buhay ni Karen. Tuwing naaalala ko si Karen ay naiiyak na lang ako. Nabuwag ko nga ang closeness nilang dalawa. Naiwala ko naman ang pagkakaibigan namin ni Alex at alam kong hindi na kami magkakaayos pa. Nag-resign din ako sa pabrika at ngayon ay nasa pagawaan na ako ng mga damit nagtatrabaho. Sabi ko sa sarili ko na hindi na ako
makipag-close lalong-lalo na sa lalaki. At baka ma-misinterpret ko na naman ang pagiging close namin. Alam ko hindi ako ang bida sa kwentong ibinahagi ko pero sana'y kapupulutan ito ng aral. Una, huwag na huwag kang umibig sa may asawa dahil hindi lang ang relasyon ng mag-asawa ang sinira mo, kundi ang mga anak nito. Pangalawa, huwag pag-isipan ng anuman ang closeness ng dalawang tao, lalong-lalo na kung pagtsismisan mo ito't makasira ng reputasyon ng dalawang tao. Pangatlo, dapat alam mo ang boundaries ng pagiging magkaibigan at magkaibigan. Pang-apat, huwag assuming na may gusto sa'yo ang isang tao kapag kayo'y masyadong close. Ang inyong kapuso't kabarangay, Janine. Minsan